Demon Emperor Chapter 476 na nagpapatuloy ang laban ni Chupa at Huwangpo Bawang. Chupa! Ibigay mo na ang utang mong dragon! Isang bituin na nagniningning sa lupa, nagpapatuloy. Chupa! Nakita ni Huwangpo Bawang si Chupa na lumilipad sa ere. Buhay ka pa? Paano nangyari yun? Imposible! Hindi matanggap at hindi makapaniwala si Huwangpo Bawang na buhay pa si Chupa pagkatapos niyang gamitin ang pinakamalakas niyang tira. Nabuhay pa si Chupa pagkatapos ng atake ni Huwangpo Bawang. Pero napuruhan siya ng husto. Nagdudugo ang kaniyang suso. Halatang nanghihina siya. Piu, piu. Makikita sa muka ng mga kasamahan ni Chupa ang kasiyahan dahil nakita nilang buhay pa siya. Wow! Hindi pa siya patay! Kakaiba ka talaga, Chupa! Chupa! Anong ginamit mong panloloko? At nabuhay ka pa? Ang Earth Dragon Wave ay may kapangyarihan ng 8 dragon. Kahit makaligtas pa ang kamay mong dragon, ang ibang parte ng katawan mo ay mawawasak. Kahit ginamit mo pa ang 2 kamay mo na pandepensa, mawawasak pa rin ang katawan mo. Paano nangyaring nasugatan ka lang? Hindi ito katanggap-tanggap. Oh, magaling. Ang killing shield na to ay napakalakas. Kaya niya akong protektahan laban sa kidlat ng langit. Iniisip mo kaya mo akong mapatay ng isang tira lang? Nananaginip ka ata ng gising. Pero swerte ko pa rin dahil may kamay ako ng kilin. Kung hindi, ang buong katawan ko baka nagkapira-piraso na. Ang batang to, masyado siyang mapanganib. Hindi ko siya pwedeng hayaang mabuhay. Nag-iisip na si Chupa ng magandang strategy. Sa laban na to, ikaw ang nanalo. Makikita pa tayong muli. Paalam. At nakapagdesisyon na si Chupa na tumakbo na lang dahil hindi niya kaya si Huwangpo Bawang. Nabigla na lang si Huwangpo Bawang dahil tumatakbo na si Chupa papalayo sa kanya. At dali-dali niya itong hinabol. Bata! Sa kapunta! Iwanan mo dito yung ulo mo! Habang papalayo na yung dalawang naghabulan, tinatanaw naman sila ni Mr. Ling. At biglang nanlaki ang mata niya dahil napaisip siya ng hindi maganda. At nagwawala na siya at nag-hysterical na. Putangin na kayong lahat. Chupa, niloko mo kami. Atras! Sinigawan niya nang umatras na yung mga batugan na kasamahan niya sa pamahalaan. Nakatanga lang na nakikinig itong isang matanda at nagawa pa niyang sumagot. Anong problema, Sir Ling? Ang kalaban natin ay nanghihina. Paano mo nasabi na umatras tayo ngayon? Hindi rin ako sigurado sa naiisip ko. Pero ang pangyayaring ito ang nagpapatanda sa akin ng laban sa sabungan. Masyado nang napapalalim ng pag-iisip si Ling. Naalala nila tuloy yung nangyari sa sabungan na natalo sila ng $250,000. Ang pagkatalo ay gagawing pagkapanalo? Sir Ling, ang ibig mong sabihin ay ganun din ang gagawin niya ngayon? Hindi maaari yun. Nakita ko siyang sugatan at walang kalaban-laban. Pareho ang nangyari sa kanya dito at sa sabungan. Mas malala pa yung sugat niya nung nasa sabungan pa siya, pero nanalo pa siya. Pinaghiwa-hiwalay niya sina Batang Buwang. Sa kanya sila inisaysa, pahirapan patayin. Pinapawisan na ng malamig si Ling dahil sa sobrang pag-iisip. Shirley, ang ibig mong sabihin ay ang pagkatalo niya ay isang bitag lang? Hindi ako sure. Ang batang yun ay isa sa mga taong hindi ko mabasa ang galaw. Pero isa lang ang bagay na sigurado ako. Si Chupa ay natalo ngayong araw na to. Pero bakit siya tumakbo? Isa itong bitag
para mapalabas ang tigre sa lungga. Kinakabahan na si Ling dahil tinatansya na ang lakas ng magkabilang kampo. Kahit hindi pa natin banggitin ang kapangyarihan ng magjowa, kayang-kaya nilang tumapos na mataas na opisyal ng pamahalaan sa isang ututan lang. Tapos nandyan pa yung 4 na batang makulit. Sapat na sila para mahirapan kami at mapalaban ng husto. Kapag nagsimula kami ng laban, mabigat ang magiging kabayaran. Kailangan pa naming mag-reserve dahil lalabanan pa namin ang emperador. Hindi magiging maganda sa amin ang laban na to. Samantala, nagtatanawan lang ang magkabilang kampo kung sinong unang babanat. Naghihintay lang ng go signal ang magkabilang kampo. Pero sa tingin ko, parang may masamang balak ang magjowang to. Mukha pa lang halata na. Mga kapatid, mga kaalyansa, ang Lolo Clan, sama-sama tayo. Wasagay natin sila. At nagbigay na ng hudyat yung magjowa na lulusob na sila. At nagtanong naman si Lady Steel na puro suso lang ang ambag, walang isip. Matandang Ki, kulang tayo ngayon sa kasiglahan. Nanghina tayo ngayon. Paano na? Ang sabi nila ay si Lady Steel ay walang kinakatakutan. So bakit ngayon? Masyado ka nang nababahala. Hindi mo ba nakikita na wala na yung dalawang malakas sa dalawang kampo? Ang sitwasyon ngayon ay nasa pabor na natin. Kahit sabihin mong hindi magandang pagkapanalo natin, ang pagkapanalo ay pagkapanalo pa rin. At sa wakas, naintindihan na ni Lady Steel na malaking suso ang gusto nilang ipahiwatig. Ganun pala yun? Ang lahat pala ng nangyari ay pinlano na pala ni Chupa. Tama, it's all part of the plan. Oh! Magaling, tama ka. Sa wakas, nakaintindi na rin ang malaking suso na si Lady Steel. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Ngayon alam ko na. Nahulog sila lahat sa bitag ni Chupa. At agad-agad namang pinangunahan ni Lady Steel ang paglusob. Atakihin sila. Attack! Laban! Nagsimula ng umatake ang tropa ng mga rebelde sa pangunguna ni Lady Steel, malaking suso. At nabigla naman ang tropa ng pamahalaan. Hindi pa sila tapos magmarites, nilusob na sila ng mga rebelde. Panginoon, patawarin niyo kami. Paano nangyari to? Kamahalang tagapamahala, huwag pubuang. Paano mong hindi nakita itong napakasimpleng panluloko lang? Kani-kaniyang reklamo na yung mga tamad na opisyal ng pamahalaan. Huli na ang lahat para umatras. Hahabulin nila tayo para tugisin. Mas magandang lumaban na lang. Hindi siya loko-loko, pero inuna niya yung dapat unahin. Si Chupa ay mas delikado kaysa sa kahihinatnan ng laban na to. Ang mga opisyal ng pamahalaan ay maaaring mamatay ngayong araw. Basta mapatay lang namin si Chupa, panalo na kami sa laban na to. Natatanaw na ni Ling ang rebelding tropa ni Chupa na papalusob na. Kamahalang tagapamahala, ikaw lang ang makakatikim ng panalo sa ulo mo. Nakalimutan mo na ba si Gu Santos? 300 taon ang nakalipas. At nagsalpukan na sila, sabay-sabay pakawala ng kanya-kanyang kapangyarihan. Rainbow Cloud Palm! At may biglang nagmadali na una sa taas, sasaluhin niya ata yung kapangyarihan. At nagpakawala rin to ng sariling kapangyarihan. 9-9 Poison Fantasy Palm. Naghalo na ang dalawang poison na utot, masyado na itong mabaho. Hindi na to kaya ng isang mask lang, double mask na ang kailangan dahil sa sobrang baho. Anong klaseng lason yan? Hehehe.
tagapamahala ng pasilyo. Parang ang bilis ng panahon. Natutunan ko ang lason na to kay Chupa. 99 ang lason na to. Fantasy Palm. Mas malakas ito kaysa sa Pelking Hole, Rainbow Cloud Palm. Di ba? Potangin ang traidor ka. Nagpakita ka pa sa akin. Yan bagoong. Ayaw talaga kitang labanan bilang respeto. Pero pagkatapos kong umalis sa City Hall, anong ginawa mong pagtrato sa estudyante ko? Ngayon, maniningil na ako ng utang. Kinakailangan mo nang magbayad. Utang! Kayong dalawa, mga traitor kayo ng City Hall! Papatayin kita sa kinatatayuan mo! Lilinisin ko ang bahay namin! At dito na nagtatapos ang chapter 476. Salamat sa panonood.